Magandang araw po sa ating lahat at welcome muli sa atin pong Let's Talk sa ating programa na pinangungunahan ng ITIAC Ministry, isang media ministry ng Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church. At ngayong araw tayo ay may espesyal na panauhin, sapagkat ito ay membro din ng ating media ministry at lagi nyo na rin siyang nakakasama dito sa ating programang Let's Talk. Ito ay walang iba kundi si Sister Lani. Sister Lani Porlucas. Maraming salamat Sister Lani sa pagpaunlak. Yan. Ito ay special dahil si Sister Lani ay magbibigay sa atin ngayon ng kaniyang testimony. Sapagkat sa mga oras na ito na ating isinushoot or inare-record ng programang ito, siya ay weeks na lamang sa kanyang pag-uwi sa ating lupang sinilangan. Ayan. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, papaligoy-ligoy pa. Tayo ay dadako na sa ating pinaka-aabangan ang testimony ni Sister Lani. Sister Lani, alam namin na ikaw ay matagal dito sa Israel, but maaaring paminsan-minsan saysay mo sa unahan dito sa church ang iyong personal testimony, pero hindi lahat ay lubos na nakakakilala sa iyo. Sino ba talaga si Sister Lani? Taga-saan ka sa Pilipinas at yung iyong family background at saka yung iyong spiritual background? Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Lani Porlucas, tubong Tarlac po ako. At ako po ay lumaki sa isang pamilyang malaki. Yan. Bali, 6 kaming magkakapatid at ako ay pang-4 doon sa 6 na yun. And kami po ay pinalaking isang Roman Catholic. Yan. At lumaki ako doon sa pamilya na yun na kung saan ay napakadaming mga pamahiin. Yan. Bilang alam naman natin yung mga Roman Catholic. Yan. So, yung aking father ay isa siyang Catholic at yung aking mother. And bagamat hindi man sila yung napunta sa church, pero kung ano yung mga katuruan ng Iglesia ng Katoliko ay talagang isinasabuhay namin. We practice it in our family. Amen. So, ibig sabihin, nun pa lang, hindi man kayo Adventist, pero spiritual na rin kayo. Ibig sabihin, religious, sa inyong dating relihiyon na kinagisnan. Actually, hindi naman siya ganong religious kasi hindi din naman kami actually yung mag-pray ng umaga na sama-sama, hindi naman. But yung tinuro lang sa amin kung gaano kahalaga ang mag-pray, ayan. But to go to the church together ay hindi namin yun, every Sunday hindi namin ginagawa. Ayan. So let's go to your conversion story. Saan nagsimula at saan mo nakilala ang pananampalatayang Adventista? So, mayroon ako, doon sa mayroon akong pinsan, first cousin ko siya, yung mother niya, tsaka yung mother ko, magkapatid. Mas matanda yung mother ko. So, magkakasama kami sa school. I think it was grade 4 kami noon, yung kanyang uncle na from Mindoro, ay isang Adventist, na pangasawa niya yung auntie niya doon sa father side niya. At isang Adventist yun from Mindoro. At doon nagpasimula yung Adventist doon sa baryo namin. Yan. So, na-convert, sa madaling salita, na-convert yung pinsan namin na yun, silang 3 magkakapatid. And nag-church sila doon sa kabilang baryo na kung saan ay may church. And then, nung graduate na kami ng high school, ay niyaya niya akong pumunta doon sa school natin doon sa Pilipinas sa Northern Luzon Adventist College sa Pangasinan. And during that time, ako'y nagbabalak na lumayo, na mag-aral. Kasi alam mo, kapatid Riel, yung aking tatay ay workaholic siya. And yung darating kami ng bahay sa hapon pagkatapos ng school, mayroon na kaming responsibilidad na kailangan ay isuga yung mga kalabaw, yung baka, magbuhat ng mga punla kung magpapatanim. And then, magtatanim siya pag summer, alam mo yung 1 hektaryang gulayan. And then, kailangan namin diligan yun, kukuha kami ng mga galon na
nilalagyan ng tubig. O pag galing sa school. From elementary, yun na yung naging buhay namin hanggang high school. Sabi ko, gusto ko yung makalaya. Mapalayo. So, nung una, ang gusto kong puntahan ay pumunta ako doon sa PMA sa Baguio. So, inaano ko yun sa parents ko yung plano ko na yun. They said no. So wala naman akong pera. So, hindi ako nagtuloy. And then, sabi nung pinsan namin na asahead sa amin na Adventist, Uncle, dalhin ko na lang sila ni doon sa sa Artacho, kung saan nandun yung school natin na Northern Luzon Adventist College. Hindi ko man choice yun kasi ayokong pumunta doon dahil hindi ko din naman gustong mag-aral sa ganung mga school. And then, pero alam mo yun, yung time na yun ay parang may nag-ano sa akin na kung ito yung paraan para lang makalayo ako sa tatay ko sa mga work. Kasi parang, alam mo yun, yung workaholic nga yung tatay ko. So, in short, yun yung naging pumayag yung tatay ko at nanay ko. So, since gusto ko namang lumayo, so sumama ako sa mga pinsan ko na nag-aral doon sa Northern Luzon Adventist College. In short, NLAC, no? Yes, NLAC. Yes. So, doon, ano naman ang naging karanasan mo doon? Actually, noong unang pumunta ako doon, I'm suffering anxiety that time. Meron akong panic disorder. But you know, meron akong kaibigan doon. First time ko siyang na-meet, na kalaunan naging roommate ko siya. Na binigyan niya ako ng mga magagandang mga encouragement hanggang sa na-overcome ko. Hanggang sa nung una, parang, kasi nag-dorm ako. Doon sa dorm, alam mo yung nakakulong ka. Nakakulong ka, may worship ng umaga, may worship ng evening, tapos may midweek, may vesper, mayroon pang sabat. So wala akong choice. Kundi sumama sa kanila kasi otherwise, maiiwan ako doon at hindi pwedeng may maiwan doon sa dorm. Sa dorm. Kaya napunta ako. Nasama ako sa kanila, nagsisimba ng mga services ng Adventist. So, kung di ako kamali, dahil doon sa gustong magtakas doon sa tatay mo, no, doon ka napunta sa ating school. So, which is napabuti. Ngayon, kailan mo unang naramdaman na tinatawag ka and then naramdaman mo na you need to follow. This is the truth na gusto kong tanggapin at isa buhay yung Adventism. When did you first really feel that God is calling you to this faith? Actually, sabi ko noon sa tatay ko at saka nanay ko, okay, I'm just going there to study, but kung yayayain man ako ng pinsan, kahit yung pinsan ko, sabi ko, I will never be an Adventist. I just want to go there kasi gusto kong mapalayo sa tatay ko. But alam mo, since every morning, evening, may worship, tapos may colloquium pa ng TTH, so parang naano ako. And then, hindi ko na lang namalayan na every midweek, nai-inlove ako doon sa mga kanta. Yung mga kinakanta nila sa church hymnal nila. Ayan, hanggang sa, hindi ko din namamalayan, nakasama ako doon sa mga small group ng mga spiritual small group. Hanggang sa, yung first sem ko doon, malapit nang matapos yung first sem, noong mayroong silang week of prayer. Ayan. And I was inspired. Hindi ko matandaan yung pangalan ng pastor na yun, but he is a foreigner na the whole week siya yung speaker namin. And at the end of that week of prayer, biglang alam mo yun, yung parang it's the time. So in short, nagpabaptize ako within that first sem na nandun ako, first year college. I was then 16 years old. Wow. Tinanggap ko ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Amen. Praise the Lord. So, doon nung kabataan mo na yun, so napakahalaga talaga ng ating education, ano. Yes. And then ano lang ako, yung curious na ako, what did your parents say? Anong naging reaction ng iyong mga magulang nung malaman nila na ikaw ay naging Adventist? Actually, yung parents ko pagdating doon sa pagtanggap ko noon, parang wala lang sa kanila. But there is a condition na sabi nila, so since ikaw yung gumagastos ng malaki kasi medyo ano yung school. So, at hindi ka namin nakakasama since yung mga kapatid mo, every week nandito sila, nakakasama sa bukid, yan. So, pag uwi mo ng Tarlac, you will work, you will go with us doon sa bukid at mag-work. Walang problema sa amin, tanggapin mo yung Adventism na yan. But kapag umuwi ka, ikaw ay
hindi magsisimba sapagkat kasama ka namin doon sa bukid. Yun lang yung condition nila sa akin. So anong naging ano mo nun? Anong naging resolve mo nun? Of course, that's Sabbath. At noon alam mo na Sabbath is holiday. So ano yung iyong naging resolve noon? Dahil syempre alam mo yun yung umaasa ako sa kanila. So kailangan kong maging masunurin sa kanila. But what I doing that time, hindi na ako umuwi ng Tarlac. Yung tiniis ko, alam mo yung tiniis ko yung hindi ko sila makasama. For one sem siguro, mga after ng the end of the semester, doon na lang ako umuwi. Minsan, ang ginagawa ko pa kasi para yung sumasama na ako sa Boys of Youth. Tapos pinapadala na lang yung, since may mga pinsan naman ako na pinapadala na lang nila yung aking pang tuition. Pero yung mga kapatid ko, sabi nila, hindi pwede yung ganito. So, yung mga kapatid ko, medyo nag-ano sila na, ayun nga, pare-pareho tayong so, hanggang sa alam mo yung kapatid ko, nag-asawa sila. Kasi, yun yung parang gusto nilang way para maagang nag-asawa yung kuya ko, yung ate ko. Dahil gusto nilang makalaya doon sa pagiging workaholic ng tatay ko. Kasi hindi na sila nag-aral. Pero ako, yun yung parang naging daan. Na kasi gusto ko din naman na maihahon yung pamilya. So yun yung naging daan. Yung time na yun, talagang alam mo yung kahit gustong-gusto kong umuwi, hindi ako umuwi. Kasi alam kong hindi ako makakapagsabat ng Kasi bata pa ako noon at saka umaasa ako sa kanila. Amen. So napakaganda ng conversion story mo pala, no? And as I believe, your parents had become Adventist na rin, no? Yeah. Kwento mo nga kung papaano na unti-unti na yung iyong family ay, from you, ikaw yung unang naging Adventist sa family nyo, ay nadala na rin at sila ay nanampalataya na rin sa katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo, and they become Adventist. Nagsimula yun noong married na ako. Noong married na ako at nakapag-asawa ako ng Adventist. And parang alam mo yun, kasama ko yung asawa ko na nagpakita sa kanila yung kahalagahan ng isang mayroong pananampalataya sa Diyos. Actually, nagsimula yun noong nagkasakit yung late sister ko, yung ate ko. After nun, parang, let's go to the church, sabi ko nga. And then, pero, alam mo yung pupunta, tapos hindi pupunta. And then, another na naging isang way, yung kuya ko, nung namatay yung late na kuya ko, doon talaga, alam mo yung tatay ko, alam mo yung, sabi ko nung sa mga kapatiran natin, uuwi ba ako o hindi? Kasi I was then 1 year and 6 months dito sa Israel, nababayad pa lang ng utang. Pero alam mo yung pag-uwi ko na yun, it was a blessing. Kasi noong time na yun, nangungulila, nagdadalamhati yung aking parents, yung aking hipag, yung asawa ng aking kuya, mga anak niya. In-invite ko silang pumunta doon sa church. So, yung tatay ko almost 1 year na nagsisimba ganyan. Yung nanay ko naiiwan kasi siya yung naiiwan doon sa mga alaga namin, ganyan, alaga nila. But then, after nung tatay ko hindi na nagsimba, yung nanay ko ang nagsimba. At yung nanay ko ang nagpabaptize. Amen. Yan. After that, after 1 year, yung bunso namin na bagamat namatay siya, but she accepted Jesus Christ bago siya namatay. I think 3 years siya na Adventist bago siya namatay. And then after that, nagka-pandemic, yung aking anak, yung mga kaedad niyang mga pamangkin ko, syempre wala silang school, parang siya, hanggang sa na-invite niya, nag-ukulele, at sila na naman ay tinanggap nila yung ating Panginoon, yung dalawang pamangkin. So far, ngayon, ay yung aking nanay at ang mga pamangkin ko ay kasama sa pananampalataya. Amen. Okay, fast forward tayo. Doon sa, nung nandito ka na, Yes. Israel, how did your spiritual aspect of your life grow in Israel, and what can you walk us through your experience here in Israel for how many years? Like 11 years and 5 months. 11 years and Yes. 5 months, and you are one of
the elders here in Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church since 2019, if I'm Yes. not mistaken. 2019. 2019, right? So, can you walk us through your journey of faith here and papaano lumago yung iyong pananampalataya dito sa Israel? Actually, by grace of God, I improve a lot here in Israel. Alam mo yung malayo ka sa pamilya mo, and then pwede kang wag nang magsimba, wala naman sila, but alam mo, from the very beginning talaga na mag-apply ako dito, I prayed to the Lord na bigyan ako ng courage, especially na tayuan yung aking pananampalataya. And bagamat mayroong mga upside down, tulad ng dalawang kapatid ko yung namatay nung nandito ako. And mayroon akong employer na yung pangalawa kong employer, dumating yung point na pinorse niya akong mag-stay ng Shabbat. And during that time, hindi madali sa akin. Kasi yung alam mo yun, yung para sa akin napakahalagang magsimba ng Sabat. Not just because andun yung mga kaibigan ko. But I've committed this one. I prayed this one to the Lord. Amen. Na uunahin ko talaga siya. And siguro ito yung pinaka matinding naging challenge sa akin, especially when we talk about Sabat. Na to the point na gusto niya akong i-release dahil pinapili niya ako, take it or leave it. But then I prayed to the Lord. Amen. During that time, I was so afraid kasi special visa na ako. So, and area 3 ako. So parang napakahirap. But through the encouragement of our brothers and sisters here, especially to Kuya Sandro. Si Kuya Sandro talaga, sabi niya, Lani, sabi niya, don't be afraid, sabi niya sa akin. Stand firm. And yun yung pinag-pray ko na gawin ko. And alam mo, I was touched noong kahit doon sa kahuli-hulihang buhay ng aking employer, sabi niya sa akin, I was so inspired sa iyo, sabi niya, na kung lalabas ako dito sa hospital na to, sabi niya, this coming Sabat, you are free na kumuha ng reliever para ikaw ay makapag-day off. Amen. Alam mo talagang, alam mo yun, tas sa kasamang palad namatay siya, pero alam mo yung mga anak niya, sabi niya, we want to recommend Lani in your family kung mayroong ano, but remember this, sabi niya, you need to give her time during Shishi Shabbat, Friday, Saturday. Okay. Alam mo yung, sabi ko, it's just a simple na paninindigan, pero alam mo yun, yung, sabi ko, wow, hindi ko nagawa yun kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. And napaka, na makikita mo yung isang tao na na-admire ka doon sa paninindigan mong yun dahil sa iyong pananampalataya. Amen. Napakabuti. Alam mo yung suporta ng church, nabanggit mo sa Elder Sandro, napakahalaga talaga yung encouragement ng church at mga kaibigan na sumusuporta sa iyo to strengthen you in that kind of decision and praying for you and praying with you. Speaking of friends, I want to call your friends, Sister Ann, Sister Trisha, and Ate Vicky. May we call them here in the and give them the mics. Yeah. So ayan, so maraming salamat po sa at nagbabalik ang Let's Talk. Yan. So welcome sa mga kaibigan ni Sister Lani, Ate Ann, Ate Vicky at Sister Trisha. So ngayon, simple question. Can you remember the first time you met Sister Lani? Ate Ann? Dumating kasi kami dito, Elder, ay December 2, 2015. And as I have remembered, I think siya yung pinakaunang lumapit sa akin. Ang mangyari kasi ay naging district pastor nila yung kapatid ko. So, nakita niya na nag-post yung kapatid ko. I think, tinagkop siya. So, nakita niya na may hinatid sa airport. And then, yun na nga, nung kwentuhan, syempre sa church, pag may bagong dating, welcome, ganyan, nagkakwentuhan, tanong, tapos sabi niya,
baka ito yung kapatid ni Pastor. So, nagkakantuhan Bakit kami. na? Kamukha kasi. Baka ito yung nakita kong pinost parang ayun. So, doon kami. It started, actually, di pa naman kami agad-agad naging close eh. Parang magkakilala lang. And after few years, no? Yeah. Tsaka tayo naging close talaga. Dahil sa mga incident na may mga nangyari. And siya yung laging, sa akin, tumatawag, ganyan. Tapos, ayun, may dadagdag ka pa ba? Parang kami doon sa mga nangyari na yun. Ikaw naman, Sister Vicky. Ayan. Salamat, Sister Anne. At kay Pastor Rosler. Sister Vicky, Yes. can you still remember the first time you met Sister Lani? Yes. Una, in-invite niya ako sa kanyang Bible studies sa gabi. Ito yung under the program of ITF Tel Aviv Church. And nung pumasok ako doon, ay yun, yung kanilang topic ng balangkas. And exactly, interesting yung kanilang topic noon, yung marriage and raising a family. And yun, doon kami nag-start na nagka-encounter na konting nagkakilala doon. Oo, doon kami nagkakilala. And pinakanta mo pa nga ako noon. Saka magkababayan kami. Tabing baryo lang namin sila. Sa Pilipinas. Pilipinas. Tarlac. Ayan. So in short, nung una, sa online Bible study. Before pandemic pa yun, di ba? Yes. Hindi pa. Ayan. Thank you, Sister Vicky. And Sister Tricia? Sa Ate Lani kasi very familiar na siya sa akin. Kasi magka-schoolmate kami sa NLAC. Accountancy siya, ayad lang siya sa akin ng 1 year. And yun. So, nung pagdating ko dito, naghahanap ako ng church syempre. So, nag-search ako sa Facebook kung sino yung nandito na pwede kong makontak para makapagsimba ako. And siya yung na-add ko sa Ate Lani. And ayun, nag-meet kami unang-una niyan sa tapat ng Levinsky 99. Doon niya ako hinintay para sabay kami pumunta noon ng Shoken Church. Yan yung first meet Sa na. Shoken. Ayan. Yes. So, memorable. Alam nyo dito kasi we are parang tayo yung family, di ba? So, now, ano naman, yung fondest moment and yung fondest moment nyo na naalala with Sister Lani, and how did Sister Lani influence you? Because I know Sister Lani is a very spiritual and active leader of the church. I know that in some way she has an impact or influence you in your spiritual. I know I have been influenced by Sister Lani. Also, I learned a lot from Sister Lani. Yeah. And how did she influence you, like in terms of spiritual, in all aspects of your life, social or like being as a friend, as a leader? Can you tell us about your relationship with Sister Lani? Funnest moment in your relationship with Sister Lani. So, let's start with Sister Vicky. Ayan, parang hindi yata matatapos tong gabi na. Maganda yan. Ayan. So, first kasi, nag-late nights din kami nung first nating late night nung nagpaturo ako sa kanya nag-ask ako ng help. Mm-hmm. Kasi napasama ko sa ating Bible training ng ating balangkas. And siya yung pabisi-bisita sa aming grupo. So, evening program natin yon sa ating church. And sakto na we need to deliver a short message, a sermon. Kasi how to deliver a sermon yung aming, sa aming training noon. So, yun yung una naming mga banding gabi. Kahit late, ay siya yung nagsishare sa akin, nag-ask ko ng help. And yun, aywan ko kung gusto niyang ipabanggit ito. Kasi may mga, hindi, yung gigising ka pa lang, morning na yan, usap kami, tapos hanggang sa, may mga activities kaming, ewan ko, yung pumupunta akong, yung
Sa part. naghahanap kami ng something to dress ng Sabbath. So, Ah. doon kami, Kumakanta. nag-advise kami kung anong maganda for Sabbath. We are excited to yung i-prepare yung aming sarili for Sabbath. Amen. Hindi lang yung sa aming pero pati yung pananamit yan, good influence din siya sa pananamit. So makikita naman sa amin Tama, no? Doon sa mga hindi nakakaalam, What is Bible Training is a program of our church, ano, na we encourage our members to develop their God-given talents, ano. So you have been part of that Bible training, and yun nga, ano, Sister Lani is the first president of our Bible training group. Okay, di ba? Kaya napakasipag niyang magtawag sa mga estudyante, no? Ayan. So, yun naman ay nabanggit ni Sister Vicky. How about you, Sister Trisha? Parang emotional. Actually, talagang napakalaking naging part natin Lani sa buhay ko. Sorry. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siya yung naging isang way o naging instrumento, no, kung bakit niyo ako nakikita ngayon. Amen. Yes. Kasi aaminin ko nung mga unang dating ko dito, talagang inactive ako na talagang ang day off ko Saturday, Sunday, and hindi ako nakakapagsimba. And one time, in-approach niya ako. And sumali muna noon sa, ito yung Sabbath school study pa lang noon, wala pa yung Bible training. Ng mga inactive. Kami yon, ilan kami noon sa group. Sila nag-start noon, actually. Si Ate Lani, in-invite niya ako doon. And doon, iniisa-isa niya kami magbasa muna noon sa Sabbath school, and nag-share na. And then after nun nga yun, yung Bible training na siya yung unang namin naging teacher. And siya din yung nag-encourage na, magpakanta ka, kumanta ka, mag-special song, and lahat. And then, hindi ko malilimutan, yung first time sa buhay ko na mag-speaker ako, na sobrang kabado ako. And before nung ako magsalita, Ate Lani, tinawagan ko siya, can you pray for me? Kasi grabe yung kaba ko, and andun siya, kaya mo yan. So, napakarami, hindi lang yun, hindi ko na maisa-isa. And hindi ko pa malilimutan, lagi niyang binubusog ako. Kasi sabi nila, dapat laging pakainin nga ako para gumana ang utak. Trend na. So, walang nakakaalam, pinapadala niya ako ng isang malaking cake. mga lahat ng mga hopya, lahat ng ginagawa niya meron ako niyan na walang nakakaalam na, sige, tago mo na. Parang si Ma'am lang yan. Ano lang. Ano lang yan. So, yun, napakarami. So, yun lang, maraming salamat. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naging instrumento siya. Naging ako ngayon. And sa lahat sa mga gawain dito, kung siya rin yung patuloy na nag-encourage sa akin. Kahit na patuloy ako nagko-complain. So, ayan. Ngayon, ikaw na mag-encourage sa iba. No? Amen. So, salamat, Sister Trisha. Sister Rose, Ako naman, nanay-nanayan Oo, din eh. nanay-nanay. Actually, dito tayo naging close pala. Naalala ko yung session nung 2016. Yes. Yes, nung session nung 2016, magkasama kami sa kwarto. Tama? Ay, hindi kami magkasama, pero may bonding kami right after ng session sa hapon. Doon kami sa harap nung room namin. Kami nila Ate Preachy, nila Auntie Lisa Gina, Ate si Tami. Ate Tami, ganyan. So, nandun kami, bonding kami, gitara, tapos inom ng yung herb, organic coffee, ganyan. So, doon kami nag-start na mas naging close. Doon kami nagkaroon ng nanay-nanay na ganyan. And malaki din yung naging influence sa akin ni Nay Lani. Kasi magkagrupo tayo ng ilang buwan, no, sa Sabbath School. As in, kaming dalawa yung salitan talaga. Or, I mean, tandem talaga kami. Since then, tapos naging sa Bible training, ay lagi laging nakasuporta. And, nakabuo din kami ng grupo namin tatlo ni Ate Aileen. Kasi parang, nag-share kami, tapos bigla,
papahuli ko sa police sa Mindanao. So, grupo namin, ano ka, chief police, sabi niya. So, ang ginawa namin, parang hulihan na gano'n. So, gumawa kami ng grupo, ang pangalan ng grupo no, chief police. Kasi talagang, ayun yung ano namin. And, after, syempre natatapos tayo, late na sa ating mga study, ganyan. So, kung hindi akong tatawag si Ate Elito, we are making it sure na sa gabi, or at least twice a week or twice, ganyan, na nagkakaroon kami tawagan. And minsan nabot kami lalo pag may mga problema, dalang-dala sa emosyon, nabot kami ng alauna, ganyan. But we are making it sure na kung walang yung kakasama kaming tatlo na siya yung laging nagsasabi, mag-pray na tayo. So she's always saying na mag-pray na tayo. And syempre nandun pa rin yung magtuturuan kami hanggang umabot kami ng 10 minuto para lang kung sinong mag-pray sa amin. Ganyan. And yun yung naging yung naging bonding talaga namin na alam na namin na right after namin magkwentuhan ay meron kaming prayer session. Amen. Praise God. Napaka sarap lang na malaman na we found family here in Israel, and it's like sometimes we feel it's like closer than like a real brother or real sisters, no? Because our bond is not just the blood, but through the faith of Jesus Christ. What can you paalis na Sister Lani, no? What is your message to her and your text verse that will remind of her and encourage her to the new chapter of her life? And of course, yung inyong kumbaga pinakang heartfelt, really, kung may papasalamat kayo o message to her. It's like kung may nagawa kayong sorry, kung may nagawa kayong sorry, Sister Lani, ano yun? And ayun, magsisimula. Nagsasalita pa lang ako, naiyakan eh. Kasi ano ba yan? Ito, meron akong memory verse dito. Kasi nung naghahanap ko, sabi ko, ano kaya yung ko sa kanya? Sabi dito sa Proverbs 18 verse 24, sabi niya, a man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother, sabi niya. And since dumating ako dito, maraming alam naman natin lahat yung mga issues ganyan, hindi nawawala yan. And of course, sa church natin. And as an elder, and as a friend, hindi siya yung parang kakampihan ka kasi kaibigan ka niya. No, she's always in the middle, but at the same time, mararamdaman mo na may love. Yung love nandun, yung suporta nandun. And she's always reminding me na pag ako ay sumusobra sa ganito, sumusobra ganyan, or may mga issues na kailangan ayusin, tatawag yan sa akin. Kalma ka muna. Ganyan. Parang inaano niyo muna ako bago sabihin yung mga bagay na alam niya na makakasakit sa akin. But at the same time, yung pangangaral niya. And yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Kasi yun yung gusto ko eh. When you see something, sabihin mo. And siya yun. Siya yun yung, she doesn't hesitate na magsabi kung ano yung mga mali mo. And sabi niya dito eh, para siyang talaga, yung big sister ko talaga na hindi niya ako pinabayaan dito. Yung the moment na, may moment na parang depressed ako. Siya lang yung, siya at si Ate Eileen yung nakakaalam na hindi ko kayang ikwento sa iba, but she knows. Alam niya yung, and ay may tawag dito, nakakalungkot na naalis na to. Alam mo yung parang, ano ba yan? Siya talaga yung nag-stick sa akin and kahit na magkalayo tayo, mabubuo ka ulit ng dadaan ka ulit sa panibagong hamon ng buhay. Lagi mong tatandaan na yung anak mo nandito lang. Naiyak yun. Although maraming magiging pagbabago kasi yun naman that everything stays but sana meron pa rin tayong time na kahit once a month na lang kung yun ang ng panahon na magpipray pa rin tayo. And maraming salamat na nandiyan ka lagi, hindi lang sa akin kundi sa aking mga anak, sa aking asawa,
and you're always praying for us, and continue to be good influence sa mga taong makakasalamuha mo, and continue to be a blessing to others. Amen. Amen. Thank you, Sister. Sabi ko, hindi ako iiyak. Yung ballpen daw ko ninyo, tutusok daw siya ng mata nung iiyak. Sister Trisha. Ayun. So, ang verse na nais kong ibigay sa'yo, ate, is sa 1 Thessalonians 5, verses 16 to 18. Says, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, nakikita ko kay Ate Lani na kahit napaka-bunton-bunton, bundok-bundok ang problema, hindi ko siya nakikita na, problemado. Like, pag ako may problema, makikita talaga sa mukha ko, pero sa kanya hindi. And, nakita ko yung pagiging panalanginin niya talaga. Kasi every time mag-uusap kami niyan, after ng usap namin may prayer. So, yun, continuous lang yun, ate. And, yung sa last, give thanks in all circumstances. So, alam ko naman, ate, ano man yung mga pagsubok na darating o ano man yung bagong sa journey mo, alam ko naman na tutulungan ka ng Panginoon at lagi natin yung dapat ipagpasalamat sa Kanya. And alam ko, ikaw malungkot man na lilisanin mo na kami. Pero masaya naman at makakasama mo na yung family mo. And yun lang, keep strong, and nakita ko talaga yung faith mo, kung gaano ka strong talaga. So, yun lang. And keep in touch, syempre. Thank you, Sister Trisha. Sister Vicky. Ayun sa akin, muli doon dito sa Proverbs, ang verse to, how to describe Sister Lani as, sa amin, mentor, or kaibigan, as elder, ka-church natin, ay sa Proverbs 31 verse 26 and 27. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Yun. Sabi natin, nakikita naman natin siya na talagang siya'y ilaw sa atin, sa talagang yung skills niya, yung kanyang talents, yung kanyang mga wisdom, ay yun yung pinakita, yun yung magiging yung matatandaan natin sa kanya, yung pagiging aktibo niya. And hindi lang sa amin, sa Timpuyat, alam namin, mamimiss namin siya. Sabi mo, hindi kayo. Alam mo yun, yung sabi ko, hindi pa ako nagmo-morning prayer, nandiyan ka na, tumatawag ka na. Tapos yung tutulog na kami, ganun din, yung hindi matatapos yung tulog namin na, yun, pray mo na, and yun, ganun din, nagtuturuan muna bago matulog, pero nandun talaga yung makikita mo yung as a Christian life. Yan. So, yun. So, ang verse ko sa'yo, pabaon ko sa inyo, sabi, doon sa Hebrew 13 verse 8, sabi niya, si Jesu Cristo ay hindi nagbabago. Amen. Kung ano siya ngayon, noon, siya din ngayon at magpakailanman. So kung paano man siya blines ng ating Panginoon, kung paano siya sinamahan para tumayo bilang isang ilaw ng isang ating church, na kagaya na ito bilang isang kaibigan, siya rin ay, ang Panginoon pa rin ang sasama sa kanya, magbibigay ng kanyang kalakasan. Alam ko na may mga panibagong adjustment, bagong environment, panibagong mga taong pagkikisamahan. Pero alam ko ang Panginoon ang sasama sa kanya. Amen. and alam ko may mga yata yung alam mo maghapon, may mga long hours kaming mga to. Yung alam mo mga magkakaibigan, minsan may mga annoying time yung mga kami, pero kung ano man yun ay humihingi ako ng pasensya, and alam ko naman na nagkakaunawaan tayo doon na minsan may ganun ups and downs, pero
Ano? Ay, Sister Lani naman. Ano, ito. So, final message sa Ate Lani, sa kanila at sa yung mga isa sa church, as an elder, as a friend, as a sister, sa ating mga manunood. And yun yung kagandahan, lalo na dito sa Israel, no? Yung mayroon kang mga kaibigan na magpapasigla sa'yo. At yun, especially dito, napakahirap ng tukso. Alam mo yun, napakatindi ng tukso. If you are there outside, no? You will be lost. Talaga na, hindi naman talagang, kumbaga, hindi natin sinasabi lahat na sa labas ay lost. But napakatindi ng tukso na, alam mo yun, especially if you are married, may asawa ka, or like that. And the church, ay nagiging parang safe haven sa atin na mga mananampalataya or sa ating mga Pilipino. Ano yung encouraging words na nasasabi mo sa ating mga kapatid o sa kaibigan, as a leader, as a Filipino, as kababayan, sa ngayon na mga natutunan mo ngayon na pauwi ka na ng Pilipinas? Ayan. Una doon sa mga kasamahan natin dito sa church. Gusto kong i-share yung verse na ito na sabi doon sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. To be committed in that passage doon sa Bible, you need to cooperate, yung maging partner mong ating Panginoon. Yes, it doesn't mean na kapag sinunod mo yung kalooban ng Panginoon, it doesn't mean na you seek God first. It doesn't mean na walang problema. It doesn't mean na ikaw ay hindi madi-discourage. It doesn't mean na hindi ikaw ay mayroong pagkakataong na manghihina. But the promise is God is always there. Kung gaano tayo katapat sa ating Panginoon, mas tapat siya sa atin. And iyan yung na isang maipapayo ko sa ating mga ka-church. Seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangalawa, kung makikipagkaibigan man lang tayo, although we do not close our door for the non-Adventist friend, but supply it, especially yung sabi nga natin na malayo tayo doon sa ating mga mahal sa buhay. And through my experience, talagang binakuran ko yung aking bakuran ng mga sequence of friends na Adventists. And I praise God kasi through that year, 11 years and a half, almost 11 years and a half, mayroon akong kaibigan na hindi Adventist, mayroon akong kaibigan na mga Adventist. But the influence of Adventist friends is mas malakas. Dahil yun yung talagang inano ko. Na never kong i-compromise yung aking pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan doon sa So, we must be stand firm. Kung alam na natin na yung mga kaibigan natin ay mayroong mga influence na hindi maganda para mapalayo tayo sa ating Panginoon, then we need to pray for that. We need to pray for that and ask guidance for God, especially to secure yung ating faith. Pangatlo ay yung ano man problema ang ating dadanasin, don't jump overboard. Huwag tayong lumayo sa church. I always say this one sa mga kapatiran natin, na huwag tayong aalis sa church. Makakita man tayo dito sa loob ng church ng something na hindi natin gusto, maaring isang tao na pwedeng makapagpalayo sa ating Panginoon. But stay in the church. Stay in the church. Yun yung pinaka-safe. Ito yung pinaka-safe na magiging kanlungan natin habang tayo ay malayo sa pamilya. And that is my experience. Stay in the church. Kahit ayaw mo yung isang tao na yun sa loob ng iglesia, stay in the church. And indeed, you will be secure.
Amen. 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 Salamat Sister Lani, salamat Sister Ann, Ate Vicky at Sister Tricia. So, maraming salamat po mga minamahal na mga tagapanood at mga taga-subaybay sa ating programa Let's Talk. At ang akin na masasabi Sister Lani, yung basbas ni Laban kay Jacob nung sila maghihiwalay. Miss pa. May the Lord keep you and bless you and watch over you while we are far from each other. So magkakalayo man tayo ng mga landas, I am honored and blessed to have Sister Lani to be a co-elder, co-leader, at to be always in my side and co-worker sa gawain. And I've learned a lot din kay Sister Lani. And maraming salamat Sister Lani sa iyong dedikasyon at pagpapagamit dito sa ating iglesia sa Panginoon habang nandito ka sa Israel. Pagpalain niyo ng Panginoon kung saan man ikaw mapaparoon at ano man ang iyong gagawin. Maraming salamat po at doon din sa ating mga kasamahan. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face upon you and give you peace. Maraming salamat po and God bless. Amen.